Good day everyone and welcome to my channel. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin yung types of accounts na ginagamit sa sa pagsusulat sa books of accounts natin. So, kailangan alam nyo to para magawa nyo ng maayos, kaya tsaka maklasify nyo yung yung mga isusulat natin sa libro natin para alam nyo kung paano parang padali yung paggawa ng financial statements nyo. Okay? So, ayan, let's go. Merong 5 types of accounts. Yung assets, liabilities, equity, revenue, at saka expenses. So, magbibigay ko ng paliwanag para maintindihan nyo kung ano mga ito. Okay? Pagkagawa ka ng financial statements, isusunod-sunod mo yan. Una yung asset, susunod liability, sunod equity, and then sunod yung revenue, and then the expenses. Tapos, saka kagagawa ng balance sheet. Tapos, saka kagagawa ng income statement. Saka kagagawa ng statement of changes in equity. At saka kagagawa ng cash flow. Okay? So, sa balance sheet, ang kailangan natin yung tatlo. Assets, liabilities, at saka owner's equity. Pagkagawa ka ng income statement, kailangan natin yung revenue and then the expenses. Pagkagawa ka ng statement of changes in equity, syempre yung mga pinasok natin na kapital sa ating negosyo. And then, pagkagawa ka ng statement of cash flow, syempre yung mga pinasok natin sa libro natin na may kinalaman sa cash. Okay? Para ma-record, natin yung tumasok at tumabas na pera sa business natin. Okay? So, ito yung 5 types of accounts. Importante na maintindihan nyo kung ano-ano yung mga yun para maklasify natin. Okay? So, uumpisahan natin sa balance sheet. Sa assets muna tayo. Okay? Yung assets sa balance sheet, yung assets, nakahati yan sa dalawa. Okay? Ano nga ba yung assets? Okay? Pag sinabing assets, yun yung ari-arian ng iyong business. Okay? Iba yung personal at saka yung business. Okay? So, yun yung mga nilagay mong ari-arian, personal na ari-arian mo, o kung saan mo nyo kinuha, tapos inilagay mo siya sa business. Maaring iyan ay utang, maaring galing sa sarili mo, o ganun. Okay? Yun yung assets. Okay? Okay, simulan natin. Nahati nga siya dalawa, current asset at saka non-current assets at saka non-current assets. Ano nga ba yung current assets? Yung current assets, yun yung pera na o madali nang gawing pera within a year. Okay? Tapos yung non-current assets naman, ito yung mga ginagamit mo sa iyong business. So, hindi siya madaling gawing pera. Okay? So, yung current assets muna tayo. Yung halimbawa ng current assets ay yung cash. Okay? Pag sinabing cash, syempre, pwedeng yun yung pera mong hawak, o pwedeng pera nasa bangko, o kaya yung cheque na binayad sa'yo, syempre, pera mo din yun. So, cash din siya. Tapos yung accounts receivable. Accounts receivable, yung pautang mo. So, yun ang tawag sa pautang is account receivable. Okay? Tapos, meron pa isa, assets mo rin to, note receivable. Pag sinabing note receivable, pautang mo to, kaso merong promissory note. May promissory note. Meron siyang promissory note. So, and then sunod is yung inventories mo. Inventories, ano nga ba yung inventories? Ayan. Yung inventories, ito yung produkto o paninda ng isang negosyo. Okay? Pwedeng, kunyari sa pabrika, pwedeng nakaano yan sa tatlong stage. Pwedeng raw goods pa siya, on-processed goods, at saka yung finished goods. Tayo naman sa trading, pwede yung buy and sell. Binili natin, yan yung inventories natin at ibebenta na natin. Hindi na yun. So, pwede rin siyang i-classify as sa inventories. Assets din natin siya. Assets natin to. Paninda natin to eh. Tapos, supplies.
Okay, pag sinabing supplies, ano nga ba yung supplies? Ibig sabihin ng supplies, ito yung binili natin na nagagamitin natin sa ating negosyo. Okay, halimbawa niyan is kung may online shop ka, is yung mga pambalot, yung mga bubble wrap, yung mga scotch tape, mga ganun. Basta yung mga ginagamit mo sa online shop mo. Okay? And then, ano yun, supplies mo yun. Kaya kapag sa opisina, syempre mga ballpen, pentel pen, mga ink, mga yun, yung mga sample nun, supplies yun. So, assets yun hanggat hindi pa siya nauubos, hindi pa siya nagagamit. Okay? Tapos, pwede din mo, kunyari, sa isang sari-sari store, yung mga straw, mga pambalot, mga ganun. So, yun yung natawag na supply. So, assets din yan. At saka, isa pa is yung prepaid expenses. Prepaid expenses, ibig sabihin nun, yung mga, halimbawa nun is yung, kunyari, yung rent expense mo na nagbayad ka in advance, hindi siya rent expense talaga. Prepaid expense. So, sabihin, nagbayad ka in advance, so 1 month deposit and 1 month advance, asset mo pa siya hanggat hindi mo pa siya nagagamit. So, pera mo pa siya. Okay? Yun yun. Tapos, yun naman, susunod tayo, pupunta naman tayo sa non-current assets. Ano ba yung example ng non-current assets? Yun yung mga property, plant, and equipment, tsaka yung mga, basta yung mga ginagamit natin para makagawa ng pera sa negosyo. Okay? Pero hindi natin siya paninda. Okay? Halimbawa yung mga furniture and pictures, service vehicle, yung mga ganun, machineries and equipment, yun. Meron din tinatawag na intangible assets. Intangible assets, ito yung example is yung brand name, copyrights, franchise, patents, licenses, and trademarks. Ito yung mga assets mo, intangible asset, yung mga assets mo na pinarehistro mo. So, pinaregister mo, nasa sa'yo yun, hindi pwedeng pakialaman ng iba, meron kang, kung property mo siya, sa'yo yun. So, assets mo siya. Okay? And then, so, tapos na yun. Pumunta naman tayo sa liabilities. Okay, yung liabilities naman is nakahati rin siya sa dalawa. Current liabilities at saka non-current liabilities. Sa current liabilities, okay, pag sinabing current liabilities, ibig sabihin nun is yung pagkakautang mo, utang mo na pwedeng na madaling bayaran within 1 year. Tapos yung non-current liabilities naman is yung utang mo na matagal, na lalampas na 1 taon bago mo siya mabayaran. Example ng current liabilities is yung mga accounts payable. So, ikaw naman may utang. So, pwedeng paninda mo, tapos inutang mo sa supplier mo, yun. Current liabilities mo rin yung notes payable mo. So, utang mo siya na mayroon kang promissory note, yun. Liabilities mo rin yung unearned revenue. So, unearned revenue, ibig sabihin, binayaran ka na, pero hindi mo pa naibibigay yung product o hindi mo pa naibibigay yung service. Ayun yung tinatawag na unearned revenue. Accrued liabilities naman, current liabilities din siya, is yung, pag sinabi sing accrual, ito yung yung mga bayarin natin na ginagamit kasi yan, bayarin natin pero hindi pa natin siya bayad, pero kinukonsider na natin siya as bayad, as bayad. Ginagawa yan minsan, nag-enter tayo sa libro natin. Kunyari, accrued expense. Kunyari, after 2 days, alam mo magkapasahod ka na. Kaso ngayon kagagawa ng financial statement mo. So, mag-entry ka sa libro mo ng salary, expense, debit, and then credit to accrued expense. Ganun.
So, accrued, hindi pa siya totally talaga bayad, pero gusto mo nang kwentahin sa na expense mo siya. So, yun yung ibig sabihin ng accrued. Ng accrued liabilities. Yun. Tapos, sunod naman is yung non-current liabilities. Pag sinabing non-current liabilities, ito yung bayarin natin na lalampas ng 1 taon bago mo siya mabayaran. Kagaya niyan, example is mortgage payable. So, amortization, siyempre matagal-tagal na bayarin yan. Bonds payable. Ayan. So, yun yung mga example nun. Basta lalampas ng 1 year, yan yung non-current liabilities mo. Okay, susunod naman yung owner's equity. Okay, pag sinabing owner's equity, assets, tsaka liabilities, ipag-minus mo, yan yung sugot dyan. Owner's equity. Okay, sa owner's equity, naandyan yung mga capital. Yung capital, ginagamit natin yan pag nagsusulat tayo sa libro, kapag magkapasok ka ng assets mo, sa business mo, yan yung ginagamit natin. Kunyari, service vehicle, debit, tapos credit to capital. Kunyari, nagpasok ka sa negosyo ng cash, debit, cash, credit, capital. So, yun yung ginagamit na accounts, yung capital. Okay? Meron din tinatawag na withdrawal. Withdrawal naman, ginagamit yan sa pagtatanggal naman. Sa pagtatanggal ng asset sa negosyo mo. Kasi syempre, ikaw yung may-ari, pwede nga kumuha. Nasa sa'yo. Sa'yo naman yan eh. Pwede nga mag-withdraw ng pera from your business. Kaya gagamit sa personal mo. Pwede kang kumuha ng inventory sa business mo. Withdrawal tawag doon. Pwede mong kunin yung inilagay mo sa business mo na furnitures and fixtures, withdraw mo. Yun yung withdrawal. Di ba? Pag capital, nagpasok ka ng assets sa negosyo mo, and then withdrawal is nagtanggal ka naman. So, this is your power. Sa'yo yan eh. Okay. And then, so, yun yung tawag doon. Kailangan ini-entrahan din yun. Okay? Yun yung sinasabi ko. And then, sunod naman is yung revenue. Pag sinabing revenue income is yung syempre revenue ay income. Pag sinabing revenue, kita mo yan sa service. Pag sinabing sales, kita mo yan sa pagbebenta ng goods. Okay? O pwede rin, basta yun na yun. Yun yung kita mo. Kinita mo sa negosyo mo. Syempre maliwanag na maliwanag yun. Kinita sa negosyo, revenue. Okay? Expenses. Ano ba yung expenses? Okay, expenses sa business. Okay, syempre, malinaw na malinaw yung expenses. Gastos natin yan. Kung bumili ka ng mga, okay, kapag naubos na yung mga supplies natin, na binili natin, i-entry na sa libro natin yan as expense. Naubos na. So, supplies, debit, supplies expense. Credit to supplies. Parang ganun. Gagawin mo siya ng expense. Okay? Credit, parang babawasan mo na yung halaga ng supplies mo. Magkabawas ka. Okay? So, yun. Yun. So, yun yung entry. Sa ating expenses. Ano ba expenses? Expenses, salary expense, utility expense, utility expense, o kaya yung mga cost of sales mo. Siyempre, yung mga paninda mo, bumili ka ng paninda. Okay? Tsaka, utility expense, alam nyo siguro utility expense. Yung water, yung electricity, tapos yung internet, utility expense yan. Rent expense, siyempre, kung nagbayad ka na ng renta to, bayad ng renta. Supplies expense, yung nga sinabi ko kanina, nagastos na natin yung supplies. Okay? And then, insurance expense. Nagbayad ka ng insurance. And then, interest expense. Meron ng utang ka, tapos merong interest para sa interest expense yun. Pwede naman ganun. O kaya, loan expense.
Siyempre, nagbayad, may utang ka, magkabayaran mo yung utang mo. Di expense din yun. Nagbayad ka ng utang mo, loan expense. Okay. Hindi man loan expense. Okay. Ano yun? Debit loans payable, and then, ang entry mo sa libro na debit loans payable, and then credit cash. Panagbayad ka ng loan. Panagbayad ka ng loan. Ganun ang entry. Okay, so, tapos na siya. Tapos na natin lahat. Hindi ko alam kung naipaliwanag ba ng maayos. But at least, I try. Ayan, thank you so much for your listening sa vlog na ito, guys. Ayan, so it's an honor. It's an honor to do this vlog. Ayan, thank you so much for listening. Ayan, so ayan, kung meron kayong tanong, maaari po kayong magtanong sa akin sa comment section. Ayan, pasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Thanks so much and bye.